Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Gising! Gising na ba kayo mga kaibigan sa paborito ninyong programa? Ang Radyo Mindanao dito lamang sa RPN DXXX Zamboanga City at 1008 sa inyong AM band. Ito po ang inyong balingkod, Alasinto, nagsasabing isang napakalamig na hapon. At siyempre yung ating co-pilot. Okay, dagang salamat sa mo, Rounder Al. Mayong hapon sa inyo mga kaigsunan, hinaot nga nada sa maayong panglawas. Kumusta man mo karong hapon na? Medyo diris mo, init-init gamay. Pero tingali diyan sa inyong mga lugar ay naay medyo dagom-dagom nga gamay pero malipay po ang atong mga pananom. Ang atong mga farmers nga naay ulan aron nga dalira kayo mutubo ang atong mga pananom. O niya na po may mga kaigsunan, mga higala nga magsamog-samog diha sa New Hop. O dili nga samog-samog nga komba. Minalan ka na mo nga naghigda-higda na diha. O niya ang dalungga nga naminaw sa atong stasyon, sa atong programa nga nindot kayo kinaham sa mga kaigsunan nato. Salam doon kanyo katantan mga itong marayang. O nakita nyo mga wakto ini. Yarin sab in kami. Ini imimbite kanyo, manalam salam kami rin doon kanyo, salam doa kanyo katatanan. Abdel Disa, imakasi malasa kanyo katatanan. Alright mga kaibigan, boses pala ng aking co-pilot dito, makalaglag tipa na. Oh no. Nabati natin yung ating mga kaibigan, mga tagapakinig sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, sa Sabah, Malaysia. At siyempre sa Central Mindanao, nakikinig sila sa atin ngayon sa ARMM Compound. Sa opisina ni Director Amir Mawalil, nag-text. At sila ay nakamonitor sa atin ngayon. Good afternoon, Director Amir Mawalil ng Bureau of Public Information sa ARMM dyan sa ARM Compound sa Cotabato City. At syempre sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte, Duterte, Du31, Du32. Pilakadlaw na lang Christmas na po. No? Pilakadlaw. Ang uban diyan, nagadawat na sila ang mga bonus. Naanabay mga bonus ang ilang mga kauban nato diya sa mga sundalo, tinga mga pulis, mga government employees na to, nagadawat na tingali sila. Alright. Oo nga, dito rin, malapit na yung mga mga Santa Claus dito sa atin. Wala pang dumadating. Gutom pa rin tayo hanggang ngayon. Mga kaibigan. Oy, sa Sulu Province pala, may ongoing ngayon, forum. Itong may forum on federalism, autonomy, dyan sa Sulu Provincial ACC, sa provincial gym yata nila to, sa whatever. At ito ay pati yung Sulu peace process ay pinag-uusapan. At kasama sa mga resource speaker ay si Attorney Lorena. At siyempre si Vice Governor Nurunisa Tan. At iba pang mga invited guests. Nandoon din si Datu Shabandar. Si former Governor Sakurtan. At maganda yung kanilang pinag-uusapan. At ito ay may kinalaman sa perspective ng Sulu sa autonomy and governance. At marami ang dumalo. Ongoing mga kaibigan. Yung kanilang pagpupulong. So tignan natin to kung ano ang kalalabasan nito.
Anyway, maganda to mga kaibigan dahil marami sa ating mga kapatid na tausog at hindi lamang tausog, pati ang ating karamihan sa mga Pilipino hindi alam o kulang ang kaalaman ukol dito sa federalismo. Eto mga kaibigan, isa to sa mga form ng pamahalaan o ng government. Parang sa Malaysia, di ba? May mga federal states ang Malaysia. At tayo ay pabor na pabor sa federalismo dahil mapapakinabangan ng bawat estado kung sakaling magkaroon tayo ng federal form of government or system of government ay malaki ang pakinabang dahil alam niyo naman ng mga nakaraang administrasyon napakadaming kinukuha ng mga natural resources ang central government, pati mga taxes. At ito'y napupunta, malaking bahagi nito, brother, napupunta sa NCR, sa Luzon. Sa Luzon. Oo, samantalang yung Mindanao, napakadaming lugar dito ang naghihikahos pa rin. Lalo na sa Autonomous Region in Muslim Mindanao na napakayaman sa natural resources. Kaya nga, blessing in disguise ay ang ating presidente ngayon ay taga Mindanao. So, ang kanyang konsentrasyon naman ay dito sa atin sa Mindanao, di ba? Tama, oo. So, ilang porsyento po ang napupunta doon sa Luzon dahil Ay, presidente marami. from Luzon, di ba? Mga 70% siguro yan dahil pati Visayas dyan. Visayas, ang ganda-ganda ng Visayas. Pero karamihan ng mga buwis na ginagamit sa pagpapagawa ng mga infrastruktura dyan galing sa Mindanao. Kaya mga kaibigan, siguro kung ilang rehiyon meron ng ating bansa, 30 regions plus yung ARMM plus yung yan sa Northern Luzon, yung mountain di ba? Yung Sa Cordillera Autonomous Region. So siguro ang mainam diyan, lahat ng mga rehiyon sa bansa ay gawing bahagi ng federal. So kung meron tayong 15 regions, dapat din 15 yung federal states natin para, mapakinabangan natin yan. At siyempre, meron dyan mga rehiyon na kulang ang kanilang yamang pangkalikasan. So, may mga pitfalls din. Pero dapat yan may safety net kung paano matutulungan yung mga mahihirap na rehiyon. At siguro, sagana naman sa mga Muslim, napakahalaga niyan at saka sa mga indigenous people dahil alam niyo naman mga kaibigan, yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao, Lanao ay bahagi ng ARMM. So kung magkakaroon ng federal states, yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawi maaring mapag-isa yan. So, ibig mo sabihin, Ronda Alden sa Sulu ngayon, sa Holo especially, ay nagkaroon sila ng forum dyan. Kung ano ba itong... Ito, pinangungunahan to ng kasama doon yung OPAP, yung Office of the Presidential Assistant yes. Peace Process, di ba? Actually, marami pong hindi nakakalam tungkol sa federal form of government. So, maganda yung blessing disguise and sa pumuno po ng ating mga leaders doon sa Sulu ay ikangang ipalaganap po nila o ipaalam po sa mga tao na maraming hindi nakakalam ano ba itong federal government, federal state government na ito. Di ba? Ay napakahalaga niyan kasi mga kaibigan, yan ang magbibigay ng governance sa isang estado, sa isang state, sa isang federal state. So kunyari pagdating sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi o kaya yung Lanao, Maguindanao at iba pang lalawigan na gusto maging bahagi ng Muslim state, mapapractice nila yung Sharia law. Maganda. Di ba? Okay. At lahat ng batas na may kinalaman sa Islam, mapapractice nila dyan sa kanilang estado. Okay, sino ba namang hindi gusto sa mga ganyang klaseng bagay pagdating sa mga Muslim brothers po natin? Kung sakali mang Islam state din siya, di ba, nababanggit natin dito, ay talagang maganda yan. Oo. Kung kasi siyempre maraming mga Muslim ang nagnanais at nangangarap na magkaroon sila ng sarili nilang estado. Paano na lang yung mga kawatan? Dahil pag Islam, batas ang gagamitin, puputulan ng kamay. Depende 'yun. Depende sa magiging parliamentary
Yes. Sa parliament Totoo ng isang federal state yan. Totoo Eh yan, kung magpasa sila ng batas na napaka-harsh katulad sa Iran o Iraq o katulad sa Afghanistan, talagang, o kaya sa Saudi Arabia, talagang mahirap yan. Pero sa Pilipinas naman, napaka-moderate naman ng Sharia law dito. Diba? Galing. Tama. Hindi naman pwedeng putulan ka ng kamay, pugutan ka ng ulo. Depende, ano? Oo. Pinapatawa ko lang sila. Oo, ayan na mga kaibigan. Depende yan. Pero siyempre, welcome yan dahil kung sino man ang mamumuno sa federal state sa mga Muslim ay definitely yung parliament niyan ay magpapasa ng mga batas na talagang susundin kung ano yung nakasaad sa Islam, yung sa Sharia. Sana magkaroon tayo ng parang pamphlet siya. At isa sa mga araw na ito ay maaaring pag-usap-usapan natin dito at may siguro ibang guest na magpapaliwanag tungkol dyan sa federal state of government na yan. And considering itong himpilan natin ay napakalakas, no? So, instead of wala silang magawa sa bayan, andi rin siya, nakikinig sila sa atin at malalaman po nila ano ba itong federal state of government sa pamamagitan po ng ating palatuntunan dito sa himpilang nag-iisa na medyo malakas nga siya, malakas nga siya. Number 2 tayo. Diba? Kasi lahat gusto maging number 1. Kaya nagsisiksikan sa number 1 eh. Oo. So, yan mga kaibigan. At siyempre, nandiyan din yung mga indigenous peoples, yung mga Subanon, yung mga Lumad. Sa Zamboanga Peninsula, Subanon to. Actually, yung Zamboanga, bago naging Muslim province to, bago dumating dito yung mga Islam, under ang Mindanao sa mga natibo. Yung sa Zamboanga Peninsula, ito yung mga Subanon. Subaanon sa Subaanon. Oo. And then pinais lang nila, ginawa nilang Subanen. Subanen. Meron pang dumating na yung mga orang puti. Orang puti. Orang puti. Hindi naman orangutan. Orangutan. Kawawa. Actually, sa Zamboanga nga, halos wala nang sa Zamboanga City yung mga indigenous tribe dito ng mga Subaanon wala na. Original na tao na na-evict na sila dahil ng mga Kristiyano. Yung mga katutubo. Ngayon sa Kabasalan, nandiyan pa rin yung mga Subanon sa malaking bahagi, di ba? Yung mga Danda, mga kaibigan natin yung mga Danda dyan, mga tribal leader yan. Yes. So yan mga kaibigan, sana matugunan ng ating pamahalaan itong federalismo at malamang magpasa ng batas ang Kongreso rito at magiging referendum. Napakahalaga na magkaroon ng referendum. Pero magandang yan mga kaibigan. It's a very good development. Itong federalism dahil dito siguradong magsisipag kung sino man ang mamamahala sa bawat federal state o federated state. At ang maganda rito, kunyari meron silang mga pulis, yung pulis ng bawat federal state o ng federal government ay magkakaroon ng mga security force yan, kanya-kanya silang mga uniforme. So yung isang, kunyari, ang Region 1, hindi siya pwedeng pumasok sa Region 2 dahil ibang federal state yan. So kailangan yan, may koordinasyon, may paalam sa state security forces. Pero lahat ng federal states ay under to sa isang central government. So pwede magkaroon ng presidente, pwede magkaroon ng prime minister, pwedeng yung mga politiko na siyang mahahawak sa parlamento ang siyang magbibigay ngipin sa mga batas. Napakaganda niya mga kaibigan. Siguro one of this day tawagan natin si Secretary Jesus Doresa ng OPAP o kaya si Attorney Jose Lorena upang mabigyan ng kalinawan itong pag-uusap ukol sa federalismo. Pero definitely I'm on for it at gustong-gusto ko yan.
Diba? Yes, kahit ako kakulang ako sa kaalaman tungkol Oo. dyan sa federalismo. Yung mga Bisaya, mga Bitaw. Cebuano, Bitaw. Sige puro lang, Cebuano federal state yan, Ilocano. So daghan, dadami na naman ng mga karning aso dyan. Ilocano, dyan, dati mo. So, ibig mo sabihin, walang bias, no? Kung Oo. yung Bisaya gusto nila magkaroon ng federalismo, pwede rin. Oo. Iyakan. Depende kasi kung lahat ng rehiyon, sabihin natin, lahat ng rehiyon, magagawin nilang, i-convert nila into federal state, mas maganda yun. O kaya naman, gawin nila, 3 lang, Luzon, Visayas, and Mindanao, states, di ba? So, 3 estado yan. Luzon, federal state, Visayas, federal state, and then Mindanao Federal State. Kaya lang, pag tatatlo lang yan, siyempre, marami mga politiko ang maglalaban-laban yan. So, Totoo yan. di ba? Tama yan. So, sigurado yung mas maganda yung by region, By region gawin nila. lang, no? Okay, by region. Mas maganda siguro by region. Oo, kaya lang, pag Zamboanga Peninsula yan, baka yung mga politiko sa Zamboanga City ang maghari-harian na naman dyan sa federal state ng Zamboanga Peninsula. Sinabi mo po. Yeah. Pare-pareho mukha lang naman na dyan. Pare-pareho mga political figures. Tignan natin kung hanggang saan yan, mga kaibigan. Diba? Marami namang matatalinong, mamamayan, hindi naman bobo eh. Alam na nila kung sino dapat nila iboto. Yung yung talagang nakabigay ng tulong sa kapwa nila, yung hindi mga kurakot, at yung respetado, yan ang mga karakteristik na kailangan natin. Hindi yung nangungurakot. Ang hirap naman dahil ito naobserbahan natin during election, no? Kung saan yung maraming asa itong mga daghag kwarta. Mautong mo daog. Oo, correct. Mautong mo daog. Mautong obserbahan ba? Dili man siya mutabang, kaya sama, kuripot man siya, sumidado siya. O panahon na sa eleksyon, kaingon mga tao nga, moboto minikuan kini kini siya kay maayon ni siya kay dili kurakot ana. So pagkaugma panalit karong pagkagabi ito daghan ng mikamang. Nangamang na. Nangamang na mohatag na usa ka libo vote straight inanay partido. So midaog jud. So unsa nahimo, unsay resulta? Ang resulta wala nang milangyaw ang ubang mga tao dito kay wa na panginabuhi kay gipasagdan man ang uban unya moadto ka sa mayor moadto ka sa mayor makaingon sila nga uy kamaayo dai sa kay mohatag man dayon front lang man dia ito ang iya so mao na mga kaigsunan kinahanglan magmatgan gud ta mga kahigalaan kay lisod na kayo og pananglit nga ang atong katungod nga paliton ni ana pila ra gud nga 5 ka gatos unya hatagan lang tag 3 ka latag sardinas 2 ka kilo og bugas makaingon tag uy maayo din ang mayor kay muhatag pero walang tanaka banabana kay tuwa day gangisira siya gangisi murag satanas. Basta importante katong kung kinsay naghatag ng tabang sa atua sa atong lugar. Mas importante. Naghahatag og kalambuan, naghahatag og maayong trabaho sa atong mga kaparintihan, sa atong mga silingan diha og nakapalambo sa atong komunidad. Mao itong atong butuhan, mao itong atong palingkuron bilang leaders sa atong komunidad. Dili kay tagaan lang tag 3 ka kilo nga bugas, 2 ka buok nga sardinas ug 1 ka kilo nga sukar, mao na tong butuhan. Ay pastil lang. Daghang mga politiko nag-sad story pa. Akong mama nagsilbi. Ang akong papa nagsilbi gyapon. Bueno mga kaibigan, nagsampa na ng kaso ha. Nagsampa na yung National Bureau of Investigation ng kasong multiple murder laban sa 28 katao. Ito'y may kinalaman sa pagkakapatay nitong November 5 lamang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito'y kinumpirma mga kaibigan sa Radyo Mindanao ni NBI spokesman Ferdinand Lavin.
At sinabi nito na kabilang sa mga sinampahan ng kasong kriminal ay ang kontrobersyal na si Superintendent Marvin Marcos, ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group sa Eastern Visayas o sa Region 8. At kung matatandaan mga kaibigan, etong si Marcos ang pinabalik ni Kuya Bato de la Rosa sa utos ni Tatay Digong Duterte upang malaman yung drug trail, ika nga. Kaya lang nabisto na yan dahil kay De Lima, kay Senator Laila De Lima, na nagsabing inutusan daw ni Bongo yung aide nitong si Tatay Digong upang pabalikin sa pwesto etong si Superintendent Marvin Marcos, mga kaibigan. Na dinawit naman ng anak ni Mayor Rolando Espinosa na si Kerwin na siyang tumatanggap ng illegal drug money. At sinabi ni NBI spokesman Ferdinand Labin na ito palang kaso, mga kaibigan, ay isinampa noong Biyernes pa, last week. Pero kanina lamang ito kinumpirma ng NBI dahil may mga timbre sa atin at kaya't agad nating tinawagan ang National Bureau of Investigation at kinumpirma ito, mga kaibigan. Etong si Mayor Rolando Espinosa ay binaril sa kanyang selda ng dalawang pulis matapos na di umano'y manlaban habang nagsisilbi ng search warrant. Yan ang problema. Ako talaga tingin ko dyan, rub out yan. Yan ang opinion ko, mga kaibigan. Dahil bakit ka naman magsisilbi ng search warrant sa isang bilanggo sa loob ng bilangguan dyan sa Leyte? At sinasabing kaya ka magsisearch ng warrant dahil may balita, may intelligence report na itong si Mayor Rolando Espinosa ay may daladalang baril at droga. Yun pala, kaya siguro pinatahimik to dahil maraming idinawit itong si Mayor Rolando Espinosa sa illegal drug trade. At kabilang dyan, itong si Superintendent Marvin Marcos di umano. Yan ang alegasyon, mga kaibigan. Kaya nga siya tinanggal sa pwesto ni Kuya Bato de la Rosa upang hindi maimpluwensyahan yung isinasagawang investigasyon matapos na isiwalat nitong si Kerwin Espinosa ang mga illegal na pagkakasangkot itong si Marcos sa kwarta na galing sa droga. At kung matatandaan, sinabi sa Senado ni Kerwin Espinosa yung nagbigay siya ng 3 milyong piso para sa pangangampanya ng asawa nitong si Superintendent Marvin Marcos na tumatakbo yatang Vice Mayor. Kaya yan, mga kaibigan, at marami pang iba dyan. Pero sinabi naman ng mga kapwa bilanggo nitong si Mayor Rolando Espinosa na walang armas itong si Mayor Rolando Espinosa dahil may headcounts dyan sa city jail. At every now and then ay nag-i-inspeksyon. So wala rin droga doon. So talagang napakalino na, mga kaibigan. Ang kailangan na lamang dito ay sapat na ebidensya upang maipakulong ang mga sangkot dito sa pagkakapaslang kay Mayor Rolando Espinosa Sr. Buot ni mo ipasabod kasama ng Ronda Al nga ang NBI nagpasaka na og kaso nitong 8 ka sangkot diha sa pagpatay kay Mayor Espinosa diha sa kulungan. So tinuod diha itong mga haka-haka sa atong mga kaigsunan nga tinuod diha nga gipatay jud si kining si Mayor Espinosa diya sa kulungan, ano. So atong mangutana ta ngano man kaha nga gipatay man nila si Mayor Espinosa nga unya mikuha pa jud sila og search warrant nga naa naman gobyerno man gihapon ang atuon nila, di ba? Sa kulungan
Aha. Daghang bagayong silang alegasyon nga naadaw ang mga armas, nakasulod yan, naadaw armas ang mayor. So, kita na ko, dili man ko tag bobo, no? Dili tang nakahibalot nga unsay mga panghitabo diha. Ang uban nga kay kita lagi hilom-hilom lang ta, di ta sugot nga masangkot ada sa mga kuan, pero klaro na kayo. So mao kanang gipa-imbestigahan karon o gipasagahan sila kaso ron sa NBI nga katong mga ilang ginahimo nga tinuodyod. Correct, oo. Pero tanan mga igsuon, puro allegations. Lahat ng sinasabi namin dito dahil hanggat hindi Yes. mapapatunayan na sila ay nagkasala, sila ay inosente. Dapat lang, tama lang. Mao man gud nga to ang diri bisag nakakita na nga sila si Pedro ang nagtunggab, Correct. ang nagpusil, pero kinahanglan mo agi pa na siya husgado ba. Husgado ba. Oo. Anyway, talagang ganun. So, maraming pulis, mga kaibigan, ang sangkot sa illegal na droga. So, tignan natin yan kung hanggang saan tong investigasyon na sinasagawa ng Senado at ng Kongreso in aid of legislation tungkol dito sa illegal na droga. Anyway, mga kaibigan, sa Davao City, maayon gipahigayon kaganinang buntag ang groundbreaking sa Treatment and Rehabilitation Center sa Kalinan, Davao City. Gitambungan ang naasoy nga aktibidad ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio ug mga representatives sa Resorts World Manila ug sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Apil ang Department of Health ug uban pa. Nahimong positibo ang maong pasilidad pinaagi sa budget nga gialokar sa Resorts World nga dunay kinatibok ang kantidad nga 350 million. Wow! Sumala pa kang Andrea Domingo sa PAGCOR nga kung dili sila makatabang sa pagdakop sa mga drug pushers or drug users, mutabang na lamang sila pinaagi sa pagpatukod og mga rehabilitation centers. Nasayran nga maka-akomodar ang naasoy nga pasilidad og 200 hangtod 300 nga mga pasyente og duna kini gidak-ong mga 2.5 hectares. Gilauman usab nga mahuman kini sunod tuig og maka-operate na sa unang quarter sa 2018. Dagan Gagawa po nga ng balita nga imong ipadpad karon Ronda Isle, no? Kay para na sa mga drug addict, di ba? O nga gusto magpa-rehabilitate, aron nga sila mamahay mong maayo, mamahay mong maayong tao sa good citizen, ika nga ay kinahanglan na magpa-rehabilitate kay ginilagi mga kaigsunan ang wala tayong makuha diha sa mga ingon nga bawal nga gamot kay kinilagi madaot ang tanan. So pasalamat ta sa atong Tatay Digong nga say kanabitong ingon programa niya ng drugs, no? Pasalamat na kayo. Could just imagine, huwag pananglit nga, pasagdan lang nato ng droga mga kaigsunan. Unsaon na lang ka, huwag ang atong mga lideres nga drug addict, ang atong presidente drug addict, ang ating ang atong tanan nga politician drug addict, unsaon na lang ka mga kaigsunan. Alright. Okay, mga kaibigan, let's pause for a break muna. Brother. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines
Philippines Network. Radyo Ronda. DXXX Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, ganap ng 12:30 sa buong kapuluan. Kayo nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network RPN DXXX Zamboanga City. At tayo nang papakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. Hindi lang namin alam mga kaibigan kung ano yung frequency natin sa ibang panig ng ating Mindanao. Pero sa Zamboanga, mapapakinggan nyo kami sa 1008 at sa Cagayan Province sa Tuguegarao City, nasa shortwave 2. Ang Radyo Mindanao mga kaibigan. Siyempre, yung partner natin yung CNN Philippines at DWIZ. Bueno mga kaibigan, ang dami nating news items sa Davao galing kay Malu Cablinda. Wow, maganda yan, maganda yan. Malo, kumusta ka dyan, Malo? Nakikinig dyan. Good afternoon. Ngayon, meron tayong dalaga na bugnuan kay nanintal, matudpa ug uyab sa lain. Agagay. Puno sa samad kinawarasan ug bunog sa kalawasan ang naghiguman sa usa ka dalaga. Human kini giatake sa usab ka dalaga sa barangay Tomas, Monteverde, Agdao. Diyan sa Davao City. Ang biktimang si alias Vanessa, 22 anyos, diin iyang gireklamo. Nag-ilog sila sa usa na katsuriso. Ang may atake kaniya ang si Lalay. Pulos na nimuyo sa maong dapit sa diha sa Santa Ana. Subay sa report, kalit na lamang miabot ang suspect diin yagitan niini ang biktima og bagaka og nawong. Ulatan lang ko nimo ha. Ulatan lang ko nimo matulog para wala matud pa makontento ang suspect, gibugno pa niini ang biktima. Rason nga gitabang nakini sa mga silingan ug misangko ngadto sa kapulisan. Ang sampit nga kaso ginapaimbestigahan na karon sa otoridad. Diin nga gitambagan ang biktima ang magpa-ospital. Gumikan sa kadaghang samad nga iyang nahiaguman. Akin bitong gugma, no? Ang gugma gani o di gani masabtan. Anong gugma di dato masabtan usahin, no? Pero hinay lang god. Kadaghan suriso des blingke o kadaghan sa mga nga dapat manato nga matilawan. Nganong mag-away mo sa usara ka tao pastilan. Di kayo na, di ba? Ang atong mga tricycle driver, naminaway sila karon. Ang atong mga kaigsunan, kaigalan nga Bisaya. Oy, maayong hapon sa inyong tanan. O hapit na po nga magmerienda no? Kaya hapit na po mag-alas 3, magmerienda na po dada. Hinahinay na paghikay-hikay dahil si Mrs. Kital galegong kuhan. Kung Ramil Tarosa, Lina Talon-Talon, nugay tawuwigat sila. Saan yan? Zamboanga? Zamboanga City. Por eso Chabacano, si Abdil. Oo, marami nakikinig sa atin sa Zamboanga, sa City Hall, si Mayor Beng Climaco at saka yung mga tao niya, nakikinig sa atin yan, nakamonitor. So good afternoon dyan sa Zamboanga City Hall kay Mayor Beng Climaco, sa PIO niya, si Sheila Cobarubias, at sa lahat ng mga empleyado ng local governments. Nakikinig sila sa atin yan. Diba? Pero mga kaibigan, kaninang umaga nagkaroon na naman ng bakbakan itong mga grupo ng mga jihadist. Itong grupo ni Abdullah Maute sa bayan ng Butig sa Lanao del Sur. At isang miyembro ng Special Action Force ng Philippine National Police ang kumpirmadong nasugatan. Matapos na umano'y masabugan yata ng improvised explosive at nanauwi sa bakbakan. At nilusob din mga kaibigan ng pulis at militar ang ilang mga kabahayan. Karamihan dito ay mga kamag-anak nitong si Abdullah Maute, kasama na yung bahay ng kanyang ina. At doon ay nabawi ang mga improvised explosives, mga baril, armas at bala.
So yan ay nangyari kaninang madaling araw mga kaibigan, pasado 1:00 nang nagsilbi ng warrant of search warrant ang ating kapulisan na may makasamang mga sundalo, CIDG, upang hanapin kung saan nagtatago. Ang problema dito mga kaibigan, maraming mga supporters, civilian supporters itong mga grupo ng Maute. Dahil siyempre meron silang meron silang ipinaglalaban. Pero pag tanungin mo ang militar, ang tawag sa kanila, ang bansag sa kanila ay mga terorista. Pero tanungin mo ang Muslim, ang tawag sa kanila ay mga jihadist. Kasi nakikipag-jihad sila. Meron silang lehitimong ipinaglalaban. Ayun lang ang problema lamang dahil karamihan dyan ay napaka-violent. Di ba? Yan na nga eh. Ang problema lang kasi, kisa na diyan, yung napaka-violente ang ikaduha o daghan kayong mga civilian ang kining mag-evacuate, daghan mga civilian na doon. Siyempre, mo lang yun na mo gawas ko na sila sa ilang komunidad, bahay na ng gera, no? Pero ang sa tunya, ang atong gobyerno po, gasto na po, di ba? Gasto na po para sa mga nag-evacuate, para sa mga civilian nga mihawa, gibiyaan in town ang ilang mga pangkabuhayan, ang ilang ang ilang balay, ang ilang mga hayop diha nga ilang gialimahan. Unya pag-abot dia sa mga sentro nga kung saan diha sila nagbakwit, naana po ang atong gobyerno, ang local government nga mogasto na po millions of pesos para sa pagkaon nila, para sa mga naay uban din mahatag mga livelihood. So unya ang gasto pa sa atong military po nga millions of pesos, pila ang usa ka bala ng Armalite, butang lang nato nga 5 pesos. Unya mo gasto na sila libo-libo nga bala sa Armalite. Lahi pang Daghan. lahi pa ng mortal, lahi pa ng o kining mga nagasto bahin ni anang gira-gira ba. Gihatag na lang unta na sa mga lumulupyo nga to na kabos. Himuan sila balay, himuan sila mga livelihood ya, di maayo unta ang atong panginabuhi diya sa atong komunidad. Pero usahay lagi kining atong mga kababayan pod, kining atong mga kababayan po natong gusto nilang mag-jihad. So wa may problema na. Ang problema lang lagi kining kitang mga civilian nga maangil, maapil ba ni anang ilang mithin ang ilang gusto nga inani ato nga kinahanglan nga nasayod naman mo nga nganong ang uban diya tawagon sila mga jihadist kay kini lagi ba usa sa kuan sa Ginoo nga kinahanglan nga ang usa ka Muslim na jud say nga huna-una nga mag-jihad siya. So mao na, pero lagi ang magsakripisyo diha ang mga civilian. Correct, kasi maraming displacement pag may gera. Ma-displace gyud na sila. Ang ilang mga ari-arian, ang ilang mga kamtangan, ang ilang mga anak di na intaw mag-eskwela. Na mauna mangmang na lang pagka dalagan nila, pagka ulitaw nila, walay trabaho, di maka-eskwela, mao na problema. Kahapon lamang mga kaibigan, nagkaroon na naman ng bakbakan itong Maute group at militar at napatay. Kinumpirma ito mga kaibigan ng Philippine Army ang pagkakapas lang dito kay Private First Class John Gerald Acailar Luna. Nasawi ito kahapon sa bakbakan. Ang tatay nito dating scout ranger. At impormahan na sila mga kaibigan ng pagkakapatay o pagkakapas lang dito kay Gerald. Na miyembro ng 9th Scout Ranger Company na nasa ilalim naman ng 3rd Scout Ranger Battalion. So sa giyera, walang panalo, lahat talo. Totoo yan. Tama yan. Lahat ay biktima. Diba? Pare-pareho lang naman tayo matatangos sa ilong. Wala tayong mga Pinoy, naglalaban-laban po tayo. So, walang manalo, walang puro talo, ika nga. So, yung sinabanggit natin kanina, katubitang kanina, akong yung billions of pesos ang atong nagasto bahay ni anang gera-gera. Mayin gera sa about droga. Okay na siya, pero kanang gera nga magamit na mga pusi, gera nga mamatay ng mga tao,
ay pastilan ipalayo sa Ginoo in taon na kay daghang kay masalanda. Og sugot mo nga gusto mong kining kana makulangan ang tao sa Pilipinas, ala sige pagira mo. Di ba? Pagirahaw na to katulong pong mga tao nga ingon sila nga walay pulos ba. Oo, kaya lang puro gera. Kaya lang itong si Tatay Digong Duterte, urong sulong. Sabi niya sa Abu Sayyaf, ubusin ang Abu Sayyaf. Nagpadala ng 10,000 sundalo sa Basilan at Sulu. Tapos ngayon naman, gusto niya makipag-usap ng kapayapaan sa Abu Sayyaf. Sama pa dyan yung Maute. Tapos nakikipag-usap siya sa MILF, sa NPA. Okay lang yan makipag-usap. Kaya lang yung mga suspected drug pushers, drug users, patay agad nakikipaglaban to. Samantalang yung Abu Sayyaf, lahat buhay. Maute, buhay. Katulad dyan ngayon mga kaibigan. Nangako na naman si Tatay Digong na i-release, pakakawalan ang itong mga political prisoners sa loob lamang ng siguro 2 araw. Ito depende mga kaibigan kung magkakaroon ng lagdaan ng bilateral ceasefire agreement ang Government Peace Panel at itong Communist Party of the Philippines at National Democratic Front of the Philippines. Dahil lang hinihingi ngayon mga kaibigan ng mga rebeldeng komunista ay pakawalan ang lahat ng political prisoners sa bansa. Marami yan. Siguro more than 500 yan. Pinag-uusapan naman ngayon dito yung unang 130. Actually, may mga na-release na mga kaibigan. May higit ng 2-3 dosena. Pero hinihingi nila na maipakawalan yung mga ailing political prisoners, mga 130 yan. Kaya sabi naman ni Tatay... Ano naman ang kondisyon niya kung sakaling pakawalan yan? Ano daw yun? Goodwill. Sign of goodwill. Confidence building ang sabi dito ng mga rebeldeng komunista. Kung pagkawalan nga natin yan, kung ang kanilang ika nga tawag nito, ay mayroon sila ring kapalit niyan na ibabana na nila ang kanilang sandata. Hindi naman sila papayag doon kasi hanggang ngayon nga wala pang ceasefire. Wala pang bilateral ceasefire. Kundi may kanya-kanya lang unilateral ceasefire. Pero yung bilateral wala pa. So ito ang hinihingi. Sabi nga ni Pangulong Duterte, produce to me a signed bilateral ceasefire agreement and I will release them within 48 hours. You can take my word for it. Kaya lang, wala pa. Wala pa silang bilateral ceasefire agreement. Diba? So, tignan natin. Kasi ganyan din ang ginawa ng mga komunista ng panahon ni Cory Aquino. Nung panahon ni Pangulong Cory Aquino, nung na-depose itong si Marcos, umupo si Cory, ang unang kautusan ni Cory ay palayain ang lahat ng political prisoners. Kasama dyan si Jose Maria Sison. Nung pinakawalan lahat yan mga kaibigan, bumalik sa bundok, nagtumakas sa labas ng bansa. At doon nila pinagpatuloy yung pakikibaka sa Pilipinas. At nailagay din sa kabinete nitong si Pangulong Corazon Aquino yung ilang mga leftist na miyembro ng mga kaliwa. Kaya nagkaroon ng napakaraming coup d'etat. 14 ba yung coup d'etat na isinagawa noon? So maraming issue. So ngayon dapat mag-ingat. Kasi kung palayain ni Pangulong Duterte lahat ng mga political prisoners tapos mag-decide yung komunista na hindi natin pwedeng ituloy yung pag-uusap dahil masyadong hindi namin kaya, hinihingi ng pamahalaang Duterte. Babawiin nila yung ceasefire, balik gyera sila. Pero lahat ng political prisoners, karamihan yan mga lider ng New People's Army, nasa labas na, hindi na makakabalik yan. So magtatago na yan, pupunta na sa ibang bansa yan dahil ngayon marami nang umaalis, kunyari kasama sa pag-uusap sa the Netherlands. Pero mga iba, hindi na babalik ng bansa yan. Kukontrolin nila ng remotely yung pakikibaka dito sa Pilipinas. Oo nga, yung mga nagsidalo doon sa Netherlands, nakabalik na ba yun sila kaya? Parang yung iba hindi hindi pa, wala pa. Hindi sila nakapag-usap sa the Netherlands kasi masyadong malamig. So doon sila nagpunta sa Roma at doon sila nag-uusap ngayon. Pero so far wala pa namang napapagkasunduan.
Importante lamang dito magkaibigan at magkaisa yung grupo at lumagda ng ceasefire. Pero sa ceasefire, hindi naman sinasabi, hindi kami kukolekta ng revolutionary taxes. Yan ang sabihin ng NPA. Alam mo, pabor sa kanila yung ceasefire. Diyan sila Oo. diyan sila mga Lumalakas. Lumalakayan sila. Oo. And then bigla na lang ating pamahalaan na, sige, tigil natin ang ceasefire at balik na naman sa umpisa. So, Oo. marami na silang pondo na naman. Marami naman silang baril. Oo, ganyan ang ginagawa. Ganyan ang ginawa ng Moro Islamic Liberation Front. Yes. Aba ngayon mga kaibigan, alam nyo ba, yung mga leader ng MILF, puro negosyante na. Ganon. Dahil nung panahon ni Pangulong Benigno Aquino, may mga sources natin nagsasabi na tumatanggap sila ng pondo mula sa pamahalaan. At itong pondong ito ay di umano na-divert sa mga personal interest ng mga leader ng MILF. Ngayon, pumunta ka sa Cotabato, tanungin mo, sino ba may-ari niyang hotel na yan? Si Murad Ibrahim. O kaya, sino bang may-ari nitong ganito, di ba? Yun ang problema ron. Na mga gisunan na may isag unsaon nato gusto nato nga magmalinaw tanin yung tanan apan lagi ambot ba tagasabot sa mga ubang natong mga kaigsunan nganong ninanang man sila. Wala ba'y matud pa sa ubang mga katong mga ansyano ba itong mga tiguang na nganong ninani naman tadong bakit tayo naggaganito? Walang kontento, hindi po tayo kontento sa isang bagay. Yung iba naman ay gusto palaging instant. Para bang kape. May mga bigla na lang, hindi ka na kukuha ng asukan, hindi ka na kukuha ng gatas. Ay isang buhos mo lang dyan sa baso. Ay kape na, pwede mo nang inumin. Hindi na magbalat buto yung iba. So, muna mga kaigsunan, kinahalang kidantanan, mubalik ta sa bagang sa Ginoo ba? Matod ba silang na ay paghigugma, na ay ang Diyos nga naa sa atong sentro ba? Sentro ang Ginoo na sa atong sentro sa atong kinabuhi. Muna mga kaigsunan. So, ambot murag ang uban diya magproblema unya karon na pod Christmas na pod ang uban diya wala silang pang-celebrate sa Christmas na yan. Anong gagawin po nila? Naglilipanan na naman ang mga kawatan, diba? Nandiyan yung manghuhut-hut, nandiyan yung itong kuot-kuot bitaw sa bulo sa dong naapon mo ba niya, muadtog mga bazar, muadtog mga mall, o niya, manguha, ibutang sa mga bra, ibutang sa mga ilang mga bre, madak pa man gyapon sila, kaya na may CCTV ang uban. Ang uban po diya ka namang budol-budol, di ba? Ang budol-budol, manintal. So, kita pong mga sibilyan, kita pong mga matintal nila kinala magmatngon pud mga kaigsunan kay lisod na kaayo pananglit nga natay mga kwarta nga ay 2,000, 3,000 unya makuha lang nila pastilan lisod kay pangindaon ng kwarta karon, di ba? So kinahanglan nga magmatngon ta matud pa sa akong istorya gahapon nga kinahanglan natay kasayuran, natay pagka-alerto, natay aksyon, usap ng aksyon. Natay lihok ba? Mulihok na. Tinuod na. Mulihok ta nga pananglit makakita ganit ta kung sa mga naay mga gisuspetsahan nato mga tao nga maot kayo. Di po ka mga maot sa mga mga kalihok nila mga dili maayo. I-report na gunato na sa atong barangay. Di ba? I-report nato sa atong barangay tadog di gani ka maulo gani ka sa atong barangay. I-report mismo sa pulis o sa military ba daghay mga checkpoint sa atong mga pulis diyan military nga naamami nakita dito mga daotang mga tao. Di ba? Naami nakita dito mga daotang mga tao. So mao na kay suna na dapat yun tay daghan pa yun mga paalala sila ha. Og pananglit nga kamo diha gusto namo maglipay-lipay, gusto mo nga mo magpa-relax at tumudayon diyan sa ingong nga blue jazz, di ba? Kini mga kaigsunan diha mo makatagamtam og mga kalipay sa inyong kinabuhi. Pananglit
ikaw gusto na kang magminyo, na gusto kang magminyo, adto na bisitahin ng Blue Jazz, doon kayo na Gusto ka mag-propose sa imong girlfriend. Oy, kalami, kanindot na. Diha na. Barato ra ba na siya? Dihan ni siya sa Samal Island, mga kaigsunan. No? Sama, Blue Jazz Business Resort and Water Park. Mao ka na dong Blue Jazz and Beach Resort na siya, no? Wapo kayo na siya. Panalit na aming mga kaslon dihan, na aming mga unsa ni mga birthdays, Reunion. reunion ninyo. Seminars, Lamig workshop. kayo ng reunion, mga seminar, mga workshop diyan. Adto dai mo O kaya honeymoon. Ay, napakasarap, napakaganda yan. Diba? Lamig Diba? bitaw itong katong nabitaw ingon sila nga murag ka ng motor bitos dagat ba? Ski. Oh, Jet ski. Jet ski. Nga sila mga water slide, taghan, Wala man na dito sa mua. swimming pool. Wala man na dito sa mua Payaw. Wala gyud. Umawag ka na mga kaigsunan. So, kinahanglan ako. So, ato na kay barato ra gaya nun siya mga kaigsunan. O kini pong pananlit nga gusto po mo kanang mo kay balo nga magluto, mahe mo mog chip cook, mahe mo mog chip matod ba sa English ma. Ha? Adto na mo dia wala di na kinahanglan nga graduate ka unsa ani o unsa ba nga SRM graduate ka unsa graduate ka attorney graduate ka og mga unsa sa Attorney. kurso diha di ba bisag attorney na gusto gusto mag-chef, di ba? gusto na mag-chef sayo na Correct. magkaroon kay kinahanglan og magnegosyo gani kag pagkaon kuan kay na Murag si Chef Jean Gonzalez, katong famous Filipino chef. Yeah. Adto dahan Center for Asian Culinary Studies. Dili lang mga makakita Davao City man to. Sa Davao. Sayo lang ng Davao doon ra kaya na nahumanon tatong plano ni Presidente de Ramos nga nag-train. So adto na mga kaigsunan na harong mamahimo na magnegosyo mo kay kanilaging pagkaon. Ang tanang tao diri sa Pilipinas pagkaon ang kaon jud. kanang mga restaurant puno na sa mga tao, di ba? So kinahanglan o gusto mo nga masayod mo sa mga pagkaon nga wala pa nila magkaon pag enroll na mo diha. Alright, doon sa mga gustong mag-reunion, birthday parties, weddings, o kaya seminar, business workshops, maaari kayo magpunta sa Blue Jazz Business Resort and Water Park sa Samal Island mga kaibigan. 10 minuto lamang yan. Sakay kayo ng water taxi sa Davao City. In 10 minutes, nandiyan na kayo sa Blue Jazz Business Resort and Water Park. Maaari nyo silang tawagan sa telepono bilang 082-284-2000. Ulitin natin para ma-save din nyo sa inyong mga cellphones. 082-284-2000. Kaya i-text nyo sa kanilang cellphone number 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin 0998-967-8001 up to 8005. Blue Jazz Business Resort and Water Park sa Samal Island. At syempre sa mga gustong maging chef o kaya gusto nyo magtayo ng restaurant o kaya coffee shop, cafe, maaari kayo mag-enroll sa Center for Asian Culinary Studies sa Davao City pa rin. At ongoing yung kanilang enrollment mga kaibigan. Meron silang short courses at full courses sa Asian cuisine, Japanese, French, Italian. Kung gusto nyo mag-aral at maging chef, hands-on sila mga kaibigan. You can call them at telephone number 082-282-8373. Ulitin natin, 082-282-8373. Center for Asian Culinary Studies in Davao City. Napakatahimik yan mga kaibigan. At siyempre, sa aming sponsors, ang Mindanao Examiner, regional newspaper. Wala na tayong oras. Kumakatok-katok na yung aming PA. Napakabilis ang ikot ng ating orasan, Rondel. Paalam ka na, brother. Well, maraming salamat po sa inyo. Daghang salamat sa inyong walang sawang pagpaminaw sa atong tulumanon. Si Abdel, inyong sukis kanginan. Daghang salamat sa inyong tanayan. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong oras. Sagad na lahat. Ito po niya, Balingkod, Alasinto, nagpapaalam para sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network hanggang sa bukas, mga kaibigan, magsama-sama pa rin tayo upang pag-usapan na naman at ibang-ibang komentaryo at opinyon. At syempre, sa lahat ng sumubaybay sa atin, maraming salamat hanggang bukas. I love you, Mama. Chup-chup.